Welcome back dito sa ating YouTube channel, no. So ngayon mga bro, mayroon tayong multi-cab na sarili natin ito mga bro, no. So ngayon mag-DIY tayo dahil nga itong multi-cab na to mga bro ay talagang mahirap siyang paandarin at saka palyado mga bro, no. Lalong-lalo na pag natambay siya ng mga isa araw o dalawang araw mga bro. So napakahirap na niyang paandarin mga bro. Dahil nga yung chinik ko yung spark plug niya, goods naman. Pero ngayon mga bro, nag-DIY tayo, no. So, syempre, chinik natin yung distributor cup mga bro kasi nangyari na rin sa akin to dati. Nagkaroon ng moist yung distributor cup niya. So, syempre, sa mga baguhan dyan na gusto ring mag-DIY sa kanilang multi-cab, pag ganito yung problema nyo mga bro, na mahirap siyang paandarin, tapos lalong-lalo na pag maaga, tapos palyado siya mga bro, buksan nyo lang yung distributor cup. Pero syempre mga bro, tingnan nyo munang maigi yung mga wirings nya, kung saan siya dapat nakatapat, at saka mga bro, kung saan siya i-connect dito, no. So tulad nito mga bro, ito nilagyan ko na yan ng markings mga bro, kung saan ko ilalagay yung mga wire nito, yung tension wire, high tension wire niya mga bro. Pero syempre, nung binuksan ko kasi ito mga bro, tingnan nyo yung nangyari. Ito, yan, kita ba? So yan mga bro, so hindi masyadong kita sa camera, no. Pero yung sa loob niya mga bro, yung tatlong connector na yan mga bro, yan, meron siyang, nagkaroon siya ng acid, no, parang yung sa battery mga bro, kaya naglo-lose contact siya. Kaya siguro pag pinaandar mo siya mga bro ay palyado, tsaka mahirap siyang paandarin talaga mga bro. Kaya pag sa mga bago dyan na gusto mag DIY, tingnan nyo muna yung distributor cup nyo, kung palyado yung sasakyan nyo. Kung matambay lang siya ng isang araw o dalawa, subukan nyo munang tingnan yung distributor cup. Baka ganito yung nangyari, na nagkaroon siya ng acid, no. Parang yung sa battery, yung connector ng battery mga bro, na naglo-lose contact siya, kaya ganito. So grabe yung nangyari dito sa distributor cup natin mga bro. Kaya sinubukan ko na lang, kaysa magpagawa ako, magkaroon pa ako ng labor, na magbayad pa tayo ng labor mga bro. Kaya sinubukan ko na lang mag DIY. So ngayon mga bro, bumili ako ng bago. Ito. So, yung ibang tindahan nito mga bro, nasa 150 lang. Pero yung sa akin, nabili ko 180. Kasi nga, doon tayo na nakabili sa ibang tindahan. Pero, yung ibang tindahan nito mga bro is 150. Napaka mura lang nito mga bro. Kaya, bumili na lang ako para hindi na tayo magbayad ng labor. Kaya tingnan nyo mga bro. So ito bago na to, yan. So ito yung ikakabit natin ngayon mga bro. At syempre subukan natin mamaya kung talagang ito ba yung nagiging problema niya. So ito mga bro, ikakabit na natin yung distributor cup. So dito tingnan natin mga bro yung kanyang sa CDI, no. So syempre dito yan sa gitna. Tapos mga bro, itong pinaka, yung number 3. So meron naman kasi nakalagay dito mga bro, number 1. So syempre sa number 1 natin yan ilagay mga bro. Kaya madali lang naman siyang ikabit. Pag baguhan ka pa lang, walang magiging problema mga bro dito sa pagkabit natin, no. So yung pinakauna mga bro, sa number 1 natin siya ilalagay. Yan. Tapos yung number 2 dito rin sa number 2. Yan. Wala siyang markings mga bro, kaya tingnan nyo na lang yung paano siya nilagay nung una, yung sa stock niya na distributor cup. Kaya tingnan nyo na lang maigi para hindi mawala yung, or hindi magkapalit-palit yung distributor cup yung pagkabit nyo sa tension wire mga bro. So yan, okay na yan mga bro, kabit natin.
So ayan na siya mga bro, no. Naikabit na natin siya. Lagyan na natin siya ng tornilyo mga bro. Ito lang. Okay. So ayan mga bro, nakabit na natin yung distributor cap. Ngayon subukan natin siyang paandarin mga bro. So ngayon mga bro, start na natin kung subukan natin kung goods ba yung kinabit natin, no. Ayan. Ayaw pa rin.